Inilagay na sa pinakamataas na alert status ang ilang lungsod sa bansa matapos ang pagpapasabog ng isang bus sa lalawigan ng Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Malinaw para sa AFP, posibleng acts of terrorism ang pagpapasabog sa isang bus sa harap ng isang eskwelahan sa Bukidnon na ikinamatay ng 10 at ikinasugat ng 42 iba pa. Any bombing incident po ay maaaring pumasok sa terrorism or ano pa mang nais niyong itawag dito. Patuloy pang inaalam ang motibo sa likod ng karahasan. Kabilang na ang posibleng kinalaman nito sa pagbisita sa bansa ni Pope Francis sa Enero. It is too early to say. Linking it to a bigger thing like a Pope visit is part of the motive of the group. So, there's always that room of possibility. Kaya nga sinasabi namin, lahat na impormasyon na kaya nating kolektahin, na maaari nyo ibigay, i-share nyo po sa mga otoridad. Tinitinan din ang anggulong extortion. Matagal nang ginagawa ito dun sa bus company. So maaring ang anggulo dito ay may hinihingi na hindi na ibigay. Patuloy namang tinutukoy ng AFP ang grupong nasa likod ng insidente sa pamamagitan ng signature na ginamit ng pampasabog na isa raw improvised explosive device o IED mula sa basyon ng mortar. Mas pinalakas naman daw ng AFP ang pakikipag-ugnayan nila sa PNP sa pagbabantay sa iba't ibang lugar para matiyak na hindi na mauulit ang karahasan. Bukod sa Bukidnon, inilagay sa pinakamataas na alert status ng PNP at AFP ang Davao City at Zamboanga City. Heightened alert naman sa Cagayan de Oro City. Sa Ogor Integrated Bus Terminal sa CDO, na huling stop ng rural transit bus na pinasabog, naghigpit sa pagsisiyasat sa mga bagahe ng mga pasahero. Sa Davao City, nagdagdag ng mga pulis o sundalo sa matataong lugar. Nagsasagawa rin daw ng bomb awareness seminar. Kagabi, nabulabog din ang Davao City ilang oras matapos ang pagsabog sa Bukidnon. Napagkamalan kasing bomba ang laman ng bag na naiwan sa labas ng isang restaurant. Di na rin nagpakakampante ang Zamboanga City dahil sa pinaikting na operasyon laban sa Abu Sayyaf sa kapitbahay nitong Sulu at Basilan. Random checkpoints ang tinatayo ng PNP at AFP sa mga daan papuntang probinsya. Sa Metro Manila, mas pinaikting din ng pulisya ang pagbabantay sa matataong lugar, mga terminal at seaport para mapigilan ang anumang banta, lalo't magpapasko. In-intensify natin at kailangan rin natin yung active participation ng ating mga mamamayan, yung mga deployment ng ating mga personnel, yung mga places of convergence, yung mga critical infrastructures, to include yung public transport system natin. Wala mang anumang banta dito sa Metro Manila, hindi pa rin daw dapat magpakakampante ayon sa mga otoridad. Manatiling naka-alerto at mapagmatsyag. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras.